Bonjour. Good morning. Ay, hindi pala good morning. Hapon na dito. Mga 5:30. Hindi na masyadong masno. Ayan. Sarap maglakad. At meron akong salamin. Hindi ko nakalimutan. Nanood kami kanina ng 24. Ano daw? 40 hanggang 45. Heat index sa Pilipinas ngayon. Ayan, dahil mga bata. Tapos may mga nagbabike na yan, nakakalabas na kami ng bahay. Tao na kami. Kasi masarap na maglakad, mag-explore, mag-unat-unat. Pero ayun nga sa Pilipinas, mainit. Baka wag lang sanang mawala ng tubig, 'di ba? Mahirap maglaba. Mainit ang katawan mo, hindi ka makakaligo, ganun. Ayan yung araw. This is 5:30 PM ng hapon. So, mataas pa rin yung sikat ng araw. At ano yan? Hanggang mamaya yan. Hanggang 7 or 8, maliwanag pa rin dito. So, habang papasok yung ngayon ay spring, so papasok yung summer, pahaba ng pahaba yung daylight. So, may mga time daw, darating yung time na yung araw ay 10 PM ng gabi or 11 PM ng gabi, may araw pa din. So, ma-experience natin yan dito sa mga susunod na buwan. O, diba? Nagkakaroon na siya ng dahon. Tapos, yung iba, nagsisibol-sibol na rin sila. Sibol-sibol. What a word, sibol-sibol. Sumisibol. Ay, dahan-dahan ng pronunciation. Sumisibol-sibol. Ay, ito, ibang klaseng, ano siya. Ibang klaseng dahon. Oh. Parang tegi, pero ganyan talaga yung kulay niya. So, yun yung pinupuntahan ko. Ayun, nakikita niyo ba yun? So, meron pa siyang konting snow. So, hindi pa rin siya natutunaw. Kasi last week nag-snow ulit. So, ayan, nabuo ulit. And then, ayan, matutunaw siya ulit. Halika, tatawid muna tayo. Yan, dito, sa Canada, ayan mga kotse, mga sasakyan, nagbibigayan sila. Ayan, hindi muna ako tatayo doon kasi bibigyan nila ako eh. Pag bibigyan nila akong dumaan, hindi naman ako nagmamadali. Okay lang yan. So, diba, naghihintayan sila. Hindi sila nag-uunahan. Hindi ko na i-mention katulad sa atin. Oh, nag-uunahan. Minsan nag-aaway. Ay, hindi pala minsan. Madalas nag-aaway. Pero dito, nagbibigayan sila. Naghihintayan sila patiently. Ayan. Masasabi ko na naman, sana all ganun din sa Pinas. Ayan, lagi na lang. So, eto na siya. Ayan, oh. Tubig siya. Don't know if this one of the lake. Pero parang hindi naman siya lake. Lake ba ere? So, sa mga nakakalam po, comment down below. Inform us, educate me, educate us. Ay, sus, ayun pala yung daanan. Nagpakahirap pa ako eh. Ayan, oh. So, doon. Doon pala yung daan. Nahirap ako doon dumaan. Meron palang daan din eh. Ay, oh. So, yellow pa rin siya. So, ayoko nang pumunta ron. Baka madulas ako. Wala akong kasama. Ayan ang hangin. Oh my God. Zoom natin. Yan. So, parang ito yung pinuntahan namin sa Lake Louise. Nung yellow yan, pwedeng pumunta sa gitna niyan. Pero ngayon kasi natutunaw na, baka mag-crack. Diretso ka sa ilalim. Wag naman, diba? So, yun. Bali, dun ako naupo. Yan, dun tayo magkwentuhan. So, ayan. Paano nga ba ako nag-start gumawa ng content o maging small YouTuber? Ayan, ang tawag sa amin ay small YouTuber. Kasi
Kasi nga small pa lang yung aming mga subscribers. So nag-start ako noon 2020 pandemic B. Kasi nga nasa bahay lang tayo, wala tayong ginagawa. So yan, I started mag-download ng video editor. Ayan, sa mga nagtatanong po, ang ginagamit ko lang na video editor for vlogging is InShot. At yung gadget ko na ginagamit ay ito lang camera, cellphone. Nag-start ako dati Samsung galing yun sa asawa ko. Mga pinaglumaan lang na cellphone ng asawa ko, ng anak ko. Ito, cellphone niya, cellphone na tabi Sydney, yung anak ko. Mga luma. Hindi ako nabili, guys. Huwag kayong bibili. Ang importante naman kasi sa content, may kwento, 'di ba? Pag may kwento, may kwenta. Yung maaaliw yung viewers mo, yung kahit papaano meron silang interest sa video mo. At ang pinakamahalaga ron is naaaliw ko yung sarili ko. So, ito yun guys. This is it. Ito po yung ginagamit ko pang vlog, pang film. Cellphone lang po. Wala nang iba. So, ayan. Pakita ko sa inyo. I-flip natin. Ayan. Ayan. This is a selfie video. Usually, ito yung ginagamit ko pang vlog. So, wala na pong iba. Ito lang po. Ayan. If you look closely at makikita niyo po yung camera, ayan ang cellphone ko, ayan, mapipigure out nyo kung anong unit yung gamit ko. So bale luma na po ito, pero okay pa naman siya pang vlog. Maganda pa naman yung ano niya, HDR niya. Ay, ba't ang ganda ko? Thank you Lord for creating me. So ayun, so nakita nyo ba yung pang vlog ko? Ayan, hindi ko kasi pwede ipakita kasi ginagamit ko. So kaya pumasok ako sa toilet sa banyo. Ayan, nakita nyo, kung nakikita nyo po yung lens ng camera, ayan, mapipigure out nyo kung anong unit itong gamit ng cellphone. So hindi po ako bumibili. Sabi ko kasi sa self ko, hanggat hindi ako kumikita ng bonggang bongga hindi ako bibili ng mga pang-vlog na ganyan. Sapat na yung cellphone at video editor. At syempre, yung kwento mo. Yung kwento na kahit short, merong worth. Yung maikse, pero may silbi. Mostly, yan yung mga ginagawa kong content is mga tutorial. Natutuwa ako dun sa mga ginagawa kong tutorial kapag may nare-receive ako mga comments, no, na nagpapasalamat sila kasi ginawan ko ng video yung mga content na yon. Example doon yung paano mag cash deposit sa BPI over the counter. So na-inspired lang ako doon sa kasabay ko sa bangko na isang babae na OFW siya. So syempre bagong dating siya sa Pilipinas, hindi niya alam kung paano mag-deposit. So, kung titingnan nyo, yung content na yun is very common. Very common na yun sa mga YouTube or sa mga content. Pero dahil naisip ko yung babaeng yun, para sa mga OFW na hindi nila alam kung paano mag-deposit. So, ayan, lagay natin dito. Ayan, BPI. Paano mag-cash deposit over the counter. Ayan, kahit pa paano naka 1,000 views na siya, diba? Yon, ganun ako gumawa ng content. Pag alam kong makakatulong sa kapwa, interesting, informative, yun ang binibigay kong detalye. Kasi hindi naman tayo panonoorin dahil maganda tayo. Maganda naman ako, diba? Hindi tayo panonoorin ng tao kasi hindi naman tayo sikat. Sino ba tayo, diba? Ako lang naman si Daisy. Daisy Treat. Ayan, treat. Daisy Treat 25. Kasi maraming Daisy sa buong mundo. Ako yung pang 25. O, diba? Inangkin ko yon, akin yon. Huwag kayong ano.
So, kaya naging Daisy Treat. Kasi yung una ko palang mga content is gusto ko maging charitable vlogger. Ayan, yaman, diba? Pero later on, naisip ko, magastos B. Alam mo yung gusto mong tumulong pero limitado naman yung ability mo na gawin yon. Tapos, teka lang. Tapos na-realize ko din na kapag tumutulong ka, syempre, ini-interview mo yung tao. And then nagiging dahilan yun para ma-expose yung problem nila. So parang nagiging personal. Yung iba 'di ba, nagiging skandal. So tumulong ka nga pero nabulgar naman yung kanilang, parang wala na tuloy silang privacy katulad ng mga ginagawa ng ibang vlogger. So hindi naman ako against sa kanila, pero because of that, natutulungan naman nila yung tao. Pero ang nangyayari is parang wala na silang privacy kasi parang nabulgar na yung kanilang problema. So, pwede naman tumulong without camera. So, yun naisip ko nung gumagawa na ako ng mga tutorial. Tapos may mga nagpapasalamat sa akin. So, sa pag gumagawa pala ako ng tutorial, meron pala akong natutulungan din. So, hindi ko naman pala kailangan maging charitable vlog. Yung patawag doon, yung maging charity yung content ko. Na nagbibigay ka ng tulong, nagbibigay ka ng pera. With doing the tutorial video, nakakatulong na rin pala ako. So, yun na yung naging motivation ko sa paggawa ng content. Sa paggawa ng content, china-challenge ko yung self ko para makachamba ba, makagawa ng viral video. Viral video which is intention mo is maganda. Ayoko naman mag-viral na gumawa ka ng kalokohan. Alam mo yung ganun. Gusto ko yung maganda yung image na ipoportray mo sa viewers. Not because dahil lang gusto mo na yung views. Gusto ko makagawa ng content na magiging inspirasyon sa buong mundo. Taray, no? Hopefully, someday, no, makagawa ako ng content na ganun. So, ayan, lumipat ako dito kasi may nakaupo doon, naglakad-lakad ako, ano ba yun, boyoy? Naglakad-lakad ako ng konti, pagbalik ko, may nakaupo na doon. So, dito tayo sa may highway. Ayan, time check, guys. 6:55 na, ayan. Chinek ko yung phone ko, tapos screenshot. Pero yan, mapapansin nyo, maliwanag pa din. Oh, ayan si araw. Ayan yung araw. Kita nyo ba? Saan ba? Hindi makita. So, ganyan, humahaba na yung daylight. So, dapat magsa 7 PM na. Kung sa atin, madilim-dilim na, diba? 6 PM pa lang, nagsisimula ng dumilim sa atin. At lumalamig na rin, naramdaman ko. Bibilisan ko na, meron pa akong isi-share sa inyo sandali. Ayan, bibilisan ko kasi medyo lumalamig na. Hindi siya madilim, pero malamig na yung hangin. Meron pa akong gustong ikwento. Si Kuya Melvin Garganta. Ayan. Isa siyang content creator na OFW sa Saudi. At ayan yung content, yan yung una, yung kanyang most popular, isa sa mga most popular views niya ay etong GCash cash in sa 7-Eleven. Ayan. Umabot lang naman siya ng 1.5 million views. O, diba? Kung iisipin mo, napakasimple ng content niya. Pero dahil isa siya sa mga unang nakaisip na gumawa ng content na mag-cash in sa 7-Eleven. Ay, may ang ingay ng ibon. Ang tsaka ng tunog. Uwak siguro yun. So, yun nga si Kuya Melvin. So, yan ang kanya, isa sa mga viral video. Diba? Nakaka-amaze. Napaka-simple pero viral. Kaya, ginaya ko rin yan, guys. So, gumawa rin ako ng content. Yan, paano mag-cash in sa EasyPay, yan, sa eTap, sa TouchPay, ayan. Kahit pa paano naman, merong views. Yan, gaya-gaya lang tayo. And then, ang next naman natin ay si Ate Joy's Vlogs. So, si Ate Joy ay parang nagluluto siya. And then, isa sa mga popular videos naman niya, itong how to debone bangus or milkfish. O, diba? Napakasimple.
Umabot lang naman siya ng 2 point something million. Ayan. Ayan, million views. Diba? Sana all. Pero yan, hindi ko kayang gawin kasi hindi naman talaga ako marunong mag-debone. Ayan, shout out Ate Jo. And next naman natin ay si Ate May. May Kitchen and Living. Ang isa naman sa mga nag-viral na videos niya, most popular videos niya, itong adobo. Melt in your mouth adobo. O diba? Nagluto lang ng adobo. Million views na. At umabot lang naman ito ng 3.3 million views. Diba? Ang galing nila. Sila yung mga content creator na hindi naman sikat. Pero, yung ginagawa nilang content ay nagba-viral. So, yun din yung parang looking forward ako na hopefully magawa ko. So, hindi mo naman kailangan maging sikat. Meron kasi lahat kasi ng kakilala ko, kaibigan ko, relative ko, ayun, sinasabi ko mag-vlog din kayo, upload din kayo ng videos nyo. Sabihin ng iba, hindi naman ako sikat walang manonood sa akin. Maling-mali kayo doon. Kasi pag maganda yung content mo, magbabiral at magbabiral talaga siya. Kapag interesting, kapag may kwenta, may silbi, ayan, doon nagiging viral ang videos. Medyo nakakasilaw pa rin, pero yun nga, diba, nakaka-inspired yung mga content creator na hindi naman sila sikat, pero for sure kumikita na sila. Kasi pag naka-million views na yan, lahat ng videos mo madadamay na kumbaga dominoes effect na yan. So magiging interested na sila doon sa mga previous vlog mo. Kaya upload lang tayo. Huwag kayong maiinip. Yun din ang kinatatakutan ko kapag sikat ka na, tapos influencer ka na. Parang magiging hawak ka na ng mga viewers mo. Oy, gawin mo to. Mag-challenge ka ng ganyan. Puntahan mo to. Parang ganun. Pero kaya okay lang na relax lang tayo. Chillax lang. Papunta tayo dun sa success. Habang tinatahak natin yung success, kalma lang tayo. Diba? So, ayan guys. Ang dami ko nang nakwento. Dami kong nasabi, nilalamig na ako. Ayan, meron din akong gustong i-share sa inyo yung mga content creator na pinapanood ko nung nasa Pilipinas pa ako. Ayan. Unang-una na yan, si Kuya Inags. Ayan. And, pangalawa ay si Crystal and Marvin yan. Sa Ontario yata sila. Ayan, mga daily vlogs yun. At isa pa si Kuya Brandon Boy. Ang ganda pala ng story ni Kuya Brandon. Anong una medyo naaangasan ako sa kanya. Pero nung narinig ko yung story niya, maganda pala, napaka-inspiring. So, bali next video na lang, kukwento ko sa inyo kung bakit ko sila pinapanood. So, hopefully si Kuya Inags, makita ko siya dito kasi taga Edmonton din yun. Ayan. Gusto ko siya kasi siya, mayabang. So, ayan guys, ang dami ko nang na-share sa inyo. So, hopefully, yung mga friendship ko dyan na in-encourage ko mag-vlog, mag-upload kayo at least once a year. Pagaling once a year. Gawin nyo namang at least once a month. Pag sweldo nyo, kunyari, may kakainan kayong restaurant or may pupuntahan kayo yung lugar na first time yung pupuntahan, ikwento nyo, i-vlog nyo. Masarap kasi maka-update din sa friendship mo na, ay, pumunta yung kaibigan mo sa ganito, panonoorin mo sila. Yung parang ganun. So, ayan guys, salamat sa panonood. Alas 7 na, kailangan ko nang umuwi. Nahanap na ako ng nanay ko, baka paluin ako. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching this part. Hope to see you sa next vlog natin. And see you to my next vlog.